an amendment to the budget of the Office of the Vice President in the form of a reduction si Leila De Lima, from ganadong-ganado mga kababayan. 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million, representing a reduction of 156 million or 17.5%. This is found in House GAB Volume 1A, page 2, line 19. Madam Speaker, Sponsor, may I briefly explain my proposed amendment? Every peso in this budget is the people's money. And when we demand accountability, we do so not out of hostility, but out of duty. Duty to the Constitution, duty to the people, and duty to the truth. Let me then again put this on record. VP Sara Duterte's repeated refusal to face this chamber is an insult. It spits on the duty of accountability. While she clings to millions in public funds, she refuses to explain. This is arrogance. Para tayong mga magulang na tinatabig at sinisigawan ng anak na tumatangging magpaliwanag kung saan napunta ang baon. Kahangalan ang magsabi na aksidente lamang ito o resulta ng pagkakamali. Malinaw na pangmamaliit ito sa Kongreso at sa taong bayan. Sa madaling salita po, paulit-ulit na tayong binabastos ng Vice Presidente. Congress holds the purse, and when a child squanders the family's money without answers, the remedy is clear. Bawasan ang baon hanggang matuto. Bawasan daw ang baon bago matuto. Yan ang sinabi ni Senator Leila De Lima ay Congressman Leila De Lima, mga kababayan. Ayos naman kung magsalita ito, malupit din, no? Feeling ano din. Kasi nga po yung Office of the Vice President budget increase sa 2026 ay gusto nga pinadagdagan ng konti ni Madam Vice President, mga kababayan. Ngayon ang problema dito, itong mga kongresista na mga inadlangan nila yung request ng ating mahal na Vice Presidente. Kaya nga ito nga po yung sinabi ni Leila De Lima, mga kababayan. Akala mo naman kung sinong malinis, no? Nag-iinitan ng ating mahal na Vice Presidente, hindi na lang nila alam na sila nagsisisip-sip sila. Yan ang style ng mga sip-sip sa gobyerno. Nagsisisip-sip sila kasi gusto nilang magka-pera. Kung malakas sila sa mga presidente, mga congressman, mga senator, ay nagpapasip-sip sila, nagpapakita ang gilis. Yan ang ginagawa nila Senator Leila De Lima. Kaya ganun na lang ang galit niya dito sa mahal nating Vice Presidente, mga kababayan. Tsaka yung kaibigan niya, kinakampihan niya, yan din si Lisa Hontiveros. Nako, Hontivirus. Saksakan din ng magnanakaw yung mga yan. Tokwa. Panoorin ulit natin yung karugtong ng pahayag. This reduction is discipline, not demolition. Malayo ito sa ginawa ng kanyang ama na ginamit ang budget para pahirapan ang Commission on Human Rights, a constitutional body created to defend the powerless. What we do here is different. We call out entitlement. We confront arrogance. We demand respect. Public money is not a toy. Hindi ito pabuya na pinamimigay sa mga imbentong tao na may imbentong pangalan sa mga imbentong project. It is a trust. And until the Vice President learns respect, this House must act as the parent that disciplines a brat. Alam ko po that this move will generate varied reactions. It might even be exploited by certain camps to elicit sympathy for VP Sara. Diyan naman sila magaling kadramahan. Pero hindi pwedeng mangibabaw ang drama sa kung ano ang tama, sa kung ano ang makatwiran, at sa kung ano ang nararapat sa pagtatanggol sa dignidad ng institusyong ito at ng proseso ng pambansang budget. So Madam Speaker, Madam Sponsor, I respectfully but firmly propose the reduction
of the budget of the Office of the Reduction, President. mga kababayan. Vice President, 34 million to its 2025 level, 4 million to its 2025 level of 733.2 million. I so move. Maraming salamat po. Oh, ayan po mga kababayan, plano pa nilang bawasan yung budget ni Office of the Vice President Sara Duterte sa susunod na taon mga kababayan. Ba't hindi na lang yung pagtuunan ng pansin mga kababayan yung mga trabaho ng mga to? Ba't nila pinapansin ng ating Vice President? Ano tingin nila sa kanya? Hindi nagtatrabaho? Sila nga sabat na nga sa mga kawatan halatado na nga panay pa rin ang pinagdidigitan pa rin nila yung kanilang pwesto dito sa ating gobyerno. Lalo na itong si Leila de Lima. Anak ng toko. Ito, number 1 kawatan na to mga kababayan. Nakulong na din to dati ng 7 years. O ngayon, ipapakita ko ngayon kung gaano to kakabait ha. Akala nyo mabait-bait to si de Lima mga kababayan. Nakulong to ng 7 years. Nakasuhan ng mga naging ano siya nun na Secretary of Justice yata. Ang daming naging kaso, ang daming, ito nga, panoorin natin ha. Oh, ayan po mga kababayan, plano pa nilang bawasan yung budget ni Office of the Vice President Sara Duterte sa susunod na taon mga kababayan. Ba't hindi na lang yung pagtuunan ng pansin mga kababayan yung mga trabaho ng mga to? Ba't nila pinapansin ng ating Vice President? Ano tingin nila sa kanya? Hindi nagtatrabaho? Sila nga sabat na nga sa mga kawatan halatado na nga panay pa rin ang pinagdidigitan pa rin nila yung kanilang pwesto dito sa ating gobyerno. Lalo na itong si Leila de Lima. Anak ng toko. Ito, number 1 kawatan na to mga kababayan. Nakulong na din to dati ng 7 years. O ngayon, ipapakita ko ngayon kung gaano to kakabait ha. Akala nyo mabait-bait to si de Lima mga kababayan. Nakulong to ng 7 years. Nakasuhan ng mga naging ano siya nun na Secretary of Justice yata. Ang daming naging kaso, ang daming, ito nga, panoorin natin ha. When Leila de Lima started fighting the biggest battle in her Ayan mga political kababayan. career. But it can actually be traced back to 2009 when de Lima, as then head of the Commission on Human Rights, initiated an inquiry into the so-called Commission Davao of Death Human Squad. Rights. Mga kababayan. Fast forward to 2016, de Lima, as then senator and head of the Senate Justice Committee, launched a probe on the bloody drug war. That sparked the public feud between de Lima and then President and former Davao Mayor Rodrigo Duterte, which led to her arrest on 3 drug charges. Duterte had bared de Lima's affair with her former driver, Ronnie Dayan. Yan nga po mga kababayan, nadawit ito ng siya ay secretary at na head ng Commission on Human Rights sa dami ng mga namamatay under ng kanyang watch. Kaya nga ito nakulong mga kababayan. At meron pa nga na to. Meron pa tong jowa na si Dayan. Pag pumupunta sila ng Bilibid mga kababayan, yung mga nakakulong to na drug lord. May kakutsaba ng mga kawatan na to. Kaya wag mo tayong maniniwatan dito sa pinagsasabi nito kung malinis siya o hindi. Isa rin kawatan to mga kababayan. Tandaan natin. Lahat ng nasa gobyerno, depende sa kanilang paghahawak ng kanilang budget. Kung talagang nilalaan nila sa tama, ayos yun. Pero kung kawatan ka at wala ka namang ginagawa, kundi nakaluklok ka lang dyan, niluklok ka ng mga taong bayan, ngayon wala pa rin nangyayari. Hintayin nyo mga ngit-ngit ng mga kabataan dito sa EDSA, mga kababayan, di ba? Hintayin nyo yan. President, from 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million. I so move. Maraming salamat po. Ayan po mga kababayan, yung pahayag ni Leila de Lima, Congressman Leila de Lima, na nagtatawanan pa, talagang tuwan-tuwa. Akala mo naman na okay na yung ginawa niya, in spite of yung mga paninira niya dito sa ating Vice Presidente na walang iba, walang ginawa kundi magtrabaho at manglingkod dito sa ating mga kababayan na mga nasasalanta ng mga
mga kalamidad na meron na naman bagong bagyo mga kababayan. Mabuhay po kayo dyan, kayang-kaya po niyan mga kababayan, malalampasan po din natin yan. Konting tiis lang at dasal mga kababayan. O by the way mga kababayan, konting lambing lang. Huwag po natin kalimutan i-share, like at subscribe. At nang sa ganon, napapanood itong ating mga videos dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maraming salamat po mga kababayan. God bless.